Bakit pinipili ng mga OFW ang magtagal sa ibang bansa? Magandang araw mga ka-OFW! Bakit nga ba pinipili ng isang OFW ang manatili sa ibang bansa? Minsan taon-taon, kahit gaano kahirap, kahit gaano kalungkot, na para bang iniwan yung sarili nilang tahanan, ang init ng pamilya, ang mga kaibigan, at ang mga simpleng bagay na nagbibigay ng ligaya sa puso. Ngunit sa likod ng bawat desisyon na iyon, may kwento, isang kwento ng pangarap, sakripisyo at walang sawang pagmamahal. Maraming OFW ang pumipili sa ganitong landas dahil sa pangarap. Hindi pangarap para sa sarili lamang, kundi pangarap para sa pamilya. Pangarap na magkaroon ng mas maayos na tahanan, mas magandang edukasyon para sa mga anak, o simpleng seguridad sa araw-araw. Ang pangarap na iyon nagtutulak sa kanila para iwan ang lahat ng komportable. Ang init ng kanilang bahay para harapin ang hindi pamilyar na mundo sa ibang bansa. Hindi biro ang magtrabaho sa lugar na hindi mo alam ang wika, kultura, o kahit ang simpleng paraan ng pamumuhay. Sa unang linggo, buwan o taon, marami sa kanila ang na-homesick, yung matinding pangungulila sa mahal sa buhay, yung tunog ng sariling wika, na tila isang melodiyang matagal nang nawawala, at ang bawat pagkain na iba yung panlasa ay nagiging paalala na malayo sila sa tahanan. Ngunit bawat araw na lumilipas, natututo silang maging mas malakas, natututo silang maging independent, matututo silang harapin ang hamon ng buhay, at matututo silang gumawa ng desisyon na minsan kinailangan nilang gawing mag-isa. Natuto silang mag-ipon, magplano, mag-adjust sa bagong mundo, at sa bawat pagsubok, lumalabas ang tunay na tibay ng lakas ng loob. Hindi lahat ng OFW ay naghahanap ng adventure o excitement. Kadalasan, sila'y para sa responsibilidad, para sa pangarap sa pamilya, para sa kinabukasan. At kahit gaano kahirap, kahit gaano kalungkot, patuloy silang bumabangon sa umaga, patuloy silang pumapasok sa trabaho, nagtitiis ng pagod, at nagmamahal sa paraan nila, kahit malayo sa piling ng mga mahal sa buhay. Maraming OFW ang nakakaranas ng gabing tahimik at mag-isa. May mga oras na gusto na nilang sumuko. May mga oras na tanging kasama mo ay ang alaala ng pamilya, ang litrato sa cellphone, o ang mga tawag sa kanila. Ngunit kahit ganon, pinipili nilang manatili dahil alam nilang ang bawat pawis at luha ay may dahilan. Sa bawat araw na nagtatagal sa ibang bansa ay hakbang patungo sa magandang kinabukasan. May mga simpleng sandali na nagbibigay ng lakas. Ang tawag ng pamilya tuwing gabi, ang mensahe na kamusta ka na, o ang simpleng pagtingin sa litrato ng mga mahal sa buhay. Sa mga sandaling iyon, ramdam nila kahit malayo sa bahay, ang kanilang pagmamahal ay hindi nawawala. At ramdam nila na may dahilan kung bakit sila nagtsatsaga. May mga pagkakataon na hindi pera ang pinakamabigat na dahilan, kundi ang katahimikan. Ang katahimikan ng kwarto pagkatapos ng mahabang trabaho. Yung katahimikan ng hapagkainan na mag-isa ka lang kumakain. Yung katahimikan ng gabi na kahit pagod ka na, hindi ka pa rin agad makatulog dahil puno ang puso at isip mo ng pangungulila. Sa mga sandaling ito, mapapaisip ka, hanggang kailan pa ba? May mga OFW na ilang taon nang hindi nakakauwi. May mga OFW na hindi nasaksihan ng paglaki ng anak. Ang unang hakbang, ang unang salita, ang pagtatapos sa paaralan. May mga OFW na wala sa tabi ng magulang. Nung sila'y nagkasakit, tumanda o pumanaw. At ito ang mga sakripisyong hindi nakikita sa litrato ng padala, sa bahay na naipatayo, o sa perang naipon. Minsan, ang OFW ay parang malakas sa paningin ng iba, pero sa loob, pagod na pagod na. Sanay silang umiti kahit masakit. Sanay silang magsabing okay ka lang kahit hindi naman. Dahil alam nilang maraming umaasa sa kanila. Dahil ayaw nilang mag-alala ang pamilya. Dahil natutunan nilang unahin ang pangangailangan ng iba bago yung sarili nila. Pinipili ng mga OFW ang magtagal, hindi dahil gusto nilang malayo, kundi dahil kailangan. Kailangan na lang maging matatag, kahit durog na durog ang loob. Kailangan nilang ipagpatuloy, kahit gusto na nilang sumuko. Kailangan nilang tumayo araw-araw, kahit ang puso nila ay gustong umuwi. Sa ibang bansa, natuto ang mga OFW sa maraming bagay, hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. Natuto silang maging mag-isa, natuto silang pahalaga ng maliit na bagay. Isang mainit na kape sa malamig na umaga, isang araw na walang overtime, isang mensahe mula sa pamilya. Natuto silang magmahal ng malayo, magmahal ng tahimik, magmahal kahit hindi nila nayayakap. May mga araw na pakiramdam mo, ikaw lang ang lumalaban para sa pangarap, na minsan ay hindi mo naman sigurado kung iyo pa ba. Pero kahit ganon, nagpapatuloy ka dahil sa bawat pagod, may pag-asa.
Sa bawat luha, may pangarap at sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit ka sa dahilan kung bakit ka nagsimula. Ang OFW ay hindi lamang gagawa sa ibang bansa. Sila ay mga magulang na nagsasakripisyo, mga anak na nagpapakatatag, mga kapatid na nagsisilbing sandigan, at ang mga taong piniling ipagpaliban ang sariling saya para sa kapakanan ng mahal nila sa buhay. At kung minsan man mapagod ka, kung minsan man manghina ka, tandaan mo ito, hindi ka mahina, tao ka lang. May karapatan ka mapagod, umiyak at magpahinga. Ngunit sa kabila ng lahat ng katotohanan nito, mas pinipiling magtagal dahil may pangarap kang pinangahawakan. May pamilyang umaasa at may kinabukasang binubuo. At sa isang araw na hakbang, isang araw bawat pagkakataon. May mga gabi na kahit pagod ang katawan, gising pa rin ang puso. Nakahiga ka na pero ang isip mo bumabalik sa bahay na matagal mo nang hindi nauuwian. Naiisip mo kung kamusta na sila, kung busog ba sila, kung masaya pa ba sila, kung naaalala ka pa ba nila sa mga simpleng sandali ng araw. Sa ganitong oras, tahimik kang umiiyak. Hindi dahil mahina ka, kundi matagal ka nang nagpapakatatag. May mga OFW na natutong magdiwang ng espesyal na araw na mag-isa. Birthday na walang handa, Pasko na walang yakap, bagong taon na walang sabay-sabay na bilang. Habang ang iba nagsasaya, ikaw nasa trabaho o kaya nasa kwarto. Hawak ang cellphone, pilit nang humingiti sa video call, kahit nanginginig na ang boses. At pagkatapos ng tawag, babalik ka uli sa katahimikan. Dala ang lungkot, pero bitbit pa rin ang responsibilidad. Pinipili ng OFW na magtagal dahil alam nilang ang pag-uwi ng maaga ay minsan nangangahulog ang pagbalik sa parehong hirap na pinagmulan. Alam nilang ang konting tiis ngayon ay maaaring magbigay ng maayos na bukas para sa pamilya. Kaya kahit masakit, kahit mabigat, tinatanggap nila ang katotohanan na ang distansya ay bahagi ng sakripisyo. May mga araw na pakiramdam mo na pag-iiwanan ka na ng panahon, habang yung iba, umuusod na ang buhay sa Pilipinas, nagkakaroon ng bagong trabaho, bagong pamilya, bagong kwento. Ikaw ay tila nakapost sa ibang bansa, inuulit ang pare-parehong rutina araw-araw. Ngunit sa kabala nito, may tahimik kang ipinagmamalaki, ang katatagan na nabuo ng pag-iisa. Hindi madaling maging OFW. Walang manual kung paano maging matapang araw-araw. Walang nagturo kung paano pigilin ang luha kapag pagod ka na. Natutunan mo na lang ito ng paulit-ulit na pagbangon. Sa bawat araw na hindi ka sumusuko, mas nagiging malinaw kung gaano ka kalakas, kahit hindi mo nararamdaman. At kahit may mga sandaling tinatanong mo yung sarili mo kung sulit pa ba, kung hanggang kailan mo pa kakayanin, may isang bagay na hindi nawawala. Ang dahilan kung bakit ka nandyan. Ang mga mukha ng mahal mo sa buhay. Ang pangarap mo na balang araw hindi mo na kailangang umalis para mabuhay. Kung may OFW man na nanonood nito ngayon, napakiramdam mo, napapagod ka na, gusto kong ipaalala ito sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Marami tayong tahimik na lumalaban. Marami tayong umiiyak sa gabi, pero bumabangon pa rin sa umaga. At sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, pinapatunayan mo kung gaano kalaki ang kaya mong ibigay para sa pagmamahal. At kung minsan pakiramdam mo na parang wala nang natitirang lakas, alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Alalahanin mo yung unang araw na umalis ka. Yung kaba, yung takot at pangakong bitbit mo sa sarili mo na kakayanin mo, kahit mahirap. Hindi ka nandyan dahil gusto mong masaktan, kundi dahil may pinoprotektahan kang pangarap. May mga araw na hindi ka sigurado kung tama pa ba ang desisyon mo. May mga gabing napapatanong ka kung may dulo pa ba lahat ng ito. Pero kahit may alinlangan, patuloy ka pa rin lumalaban dahil sa puso mo. Alam mong ang pananatili mo ngayon ay paghahanda sa isang bukas na mas magaan. At sa bawat sandaling pinipili mong hindi sumuko kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakakaalam, tahimik mong pinapatunayan sa sarili mo na kaya mo, na mas malakas ka kaysa sa pagod mo at mas matibay ka kaysa sa lungkot. At ang pagmamahal na pinaglalaban mo ay hindi kailanman masasayang. At kung umabot ka hanggang dito, gusto kong malaman mo ito, nakikita ka, nararamdaman ka, at mahalagaan lahat ng pinagdadaanan mo. Hindi man alam ng mundo kung gaano kabigat ang dala mo araw-araw. Alam ng puso mo kung gaano ka katatag. At kahit minsan pakiramdam mo ay nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Marami tayong tahimik na lumalaban. Maraming OFW ang patuloy na bumabangon kahit pagod na. Kung may araw na parang walang lalakas, okay lang magpahinga, okay lang umiyak. Hindi ito binabawasan ng tapang mo. Dahil ang tunay na lakas ay nagpapatuloy kahit mahirap, kahit masakit. At sa huli, tandaan mo ito, hindi ka lang OFW. Isa kang anak, isang magulang, isa kang taong nagmamahal ng sobrang sakripisyo ng tahimik. Balang araw,
Uuwi ka lang hindi dala ang ipon o tagumpay, kundi dala ang kwento ng tibay ng pagmamahal at pangarap na hindi sinukuan. Hanggang sa araw na iyon, mag-iingat ka, alagaan ang sarili mo at ipagpatuloy mo lang dahil ang paghihintay ay may dahilan kung bakit ka lumalaban. At balang araw, darating ang araw na hindi mo na kailangang umalis para mabuhay dahil uuwi ka na, hindi para magpaalam, kundi para manatili. Hanggang doon, mag-iingat ka palagi at huwag mong kalilimutang mahalaga ka rin.